May isang mahirap na magsasaka na nagtanim ng mga melon. Nang malapit nang mahihinog ang mga bunga, natakot siya na baka sirain ng mga hayop ang kanyang ani. Gabi-gabi siyang natutulog sa bukid upang bantayan ito. Ngunit may isang tusong asong gubat na palaging pumapasok at kumakain ng melon, sinisira pa ang ilan. Labis na nag-alala ang magsasaka. Napansin ng kanyang dalawang anak ang kanyang problema at nagpasya silang tumulong. Sila man ay natulog sa bukid. Gumawa sila ng ingay gamit ang mga lata upang takutin ang asong gubat. Subalit napakatuso ng hayop tuwing gabi, nakakakain pa rin ito ng melon. Naunawaan ng magsasaka at ng kanyang mga anak na hindi ito titigil. Sa kabilang baryo, may isang mangangaso na may malalakas na aso. Pinuntahan siya ng mga anak at ikinwento ang kanilang suliranin. Nangako ang mangangaso na tutulong. Kinagabihan, dumating siya sa bukid kasama ang kanyang mga aso. Pamwesto sila sa apat na sulok ng taniman, hawak ang tig-isang aso, at naghintay ng tahimik. Pagsapit ng hating gabi, dahan-daang pumasok ang asong gubat. Masaya nitong kinakain ang mga hinog na melon. Biglang sumigaw ang mangangaso, at agad nilang pinakawalan ng mga aso. Nagulat ang asong gubat at tumakbo ng mabilis. Malaki at maliksi man ito, mabilis din ang mga aso. Nahuli ng isa ang kanyang buntot at naputol ito. Nakatakas man ang hayop, naiwan ang buntot. Ikinabit ng mangangaso ang buntot sa isang mahabang patpat sa gilid ng bukid. Kinabukasan, dumaan ang asong gubat at nakita ang sariling buntot. Nahihiya at natakot, nangako ito sa sarili na kakain ng ibang ngunit hinding-hindi na muling titikim ng